Magandang araw mga pasyente, kamusta na kayo? So kamakailan lang 'no, nakita ko sa social media na ang sikat na artista na si Carla Abellana. Nag-post siya 'no, na sa edad niyang 37 years old, meron na daw siyang tinatawag na menopause. So ano ba ang menopause 'no? Ngayon ang ibig sabihin ng menopause, isang taon ka nang walang regla. Kunwari nagregla ka ng ngayon, September, hanggang next year, 2025, hindi ka pa rin nireregla, considered ka na as menopause, no? So nakakataka at si Carla Abellana, napakabata pa, 37 years old, nag-menopause na, no? Ang common sa babae, 51 years old bago sila mag-menopause, nasa ganong edad, no? So ang 37-year-old, napakabata, no? Napakabihira itong mangyari, pero nangyayari ito. So the fact na sinabi niya na siya ay menopause na, siguro isang taon na siyang walang regla, no? Tapos kung aalamin natin, si Carla, meron din siyang hypothyroidism, no? So marami rin yung simptomas yan, no? Pero mapofocus tayo sa menopause, no? So pag menopause, bali ang nangyayari dyan, maraming mga simptomas na pwedeng makita, no? So kadalasan dito, diba sabi natin pag nag-menopause ang mga babae, nagkakaroon sila ng mga mood swings, mga ganon, namumula sila, nahirapan matulog, nagkakaroon ng depression, weight gain, tapos minsan sumasakit yung breast nila, headache, napakaraming simptomas, no? Pero ang pinakamadalas din yung yung mood changes, kaya naging biro yan, no? Pag nag-menopause na isang babae, nagkakaroon sila ng mga mood swings, no? So anong nangyayari, no, pag nag-menopause na? Anong importante natin gawin, no? Ngayon, pag nag-menopause na, nagkakaroon tayo ng, yung sa babae, pag menopause na, yung bone loss nila, 2.5% every year. Ganun kadami ang nasisira sa buto, no? Ngayon, tayo, pag lalaki babae, pag 30 years old, napakaliit lang, no? 0.1, parang 0.1% yung bone loss, kumbaga sinasabi. So pagdating ng menopause, biglang tataas siya ng 2.5% a year, no? So anong kailangan natin gawin doon? Napakadali, no? So pag may nag-menopause na, si Carla nag-menopause na siya, kinakailangan natin mag calcium supplement, no? So usually ang calcium, 500 milligrams yan, no? So kailangan natin 1,000 milligrams a day, no? So 2 tableta. Pero kung isang tableta kaya naman, as long as may mga diets rich in calcium, tulad ng malunggay, mga leafy vegetables, saka milk. Ini-discourage ng iba yung milk kasi nga ang milk, iba, ma-cholesterol, no? Saka nakakataba, no? Tapos once nag-menopause ka na, hindi pwedeng relax ka lang dyan na wala kang ginagawa, no? Kailangan mo ng mga weight-bearing exercise. Ano ba yung mga weight-bearing exercise? Yung pagtakbo, para ma-stimulate yung growth ng bone natin, no? Kasi ang pinaka iniiwasan nating sakit pag may menopause, na very preventable, ay yung osteoporosis, no? Yun nga, yung osteoporosis na yan yung pagnipis ng buto. Kumbaga,
bago ka mag-menopause, ang buto natin sintigas ng bakal, no? Bakal. So, pagdating ng menopause, nasisira-sira yung buto, nabubutas, hindi na siya ganun katigas. So, nagiging ano na siya, parang salamin na siya. So, babasagin na. Ang tawag doon, brittle bone. Yun ang tinatawag na osteoporosis, no? Na konting mahulog ka lang ng konti, wala, wasak na yung buto mo. Kadalasan, tinatamaan yung hip nila, doon nababali. Pag yun ang nabali, patay tayo. Ang walang solusyon yun kundi hip replacement na napakamahal. Karamihan ng mga na-injury no, nadudulas sa banyo, walang pambayad. No? So, pwede mo ikamatay yan kung hindi mo gawin yung hip replacement. Kaya napakadali ng solusyon niya. No? Once na mag-menopause na, supplement na tayo ng calcium and vitamin D. Yun nga. 1 to 2 tablets. Gawin natin 2 tablets a day. No? For life na yan, buong buhay nila. No? Tapos mag-exercise tayo na weight bearing. No? Tatakbo, lalakad tayo na malayo, brisk walking, mga stairs. Tapos pwede kayo mga anything na nag-stimulate ng bone growth. Mga jumping, tumatal, mga ganun-ganun. No? Yun, para ma-stimulate natin. So, ganun kadali. Ganun kadali lang, no? Ngayon, sa mga simptomas na, yung mga part talaga yan, yung mga mood swings, no? So, kailangan iintindihin na natin, no? Pag may menopause sa isang babae, no? So, yung vitamin D, pwede mo rin natin makuha yan sa mga, sa salmon, na napakamahal. So, pwede rin tayo magpa-araw sa sunlight, no? Usually, mga 8 a.m., 8 to 10 a.m., at mga 20 minutes a day. Yun ang natural source ng vitamin D. Kasi kailangan natin ng vitamin D para ma-absorb yung calcium, no? Ngayon, yun na yung mga advice natin, no? Pero pag may, nag-menopause, kailangan, iwasan din natin ang mga ibang bagay na magpapahirap na ma-absorb yung calcium. Ito ay yung mga risk factors for osteoporosis. Ito tinatawag na smoking, alcohol, yung pag-inom ng maraming kape. So, wag natin isabay dun. Wag natin isabay yung, lalo na kung medyo at risk ka sa osteoporosis. So, magandang iwasan natin yun. No? So, yun lang masasabi ko. No? Medyo kailangan na magbagong buhay ni Carla at an early age dahil medyo maaga siyang nagkaroon ng osteoporosis. So, maraming salamat and please like and subscribe and please share and ingat po tayo.